Hi angels and free spirit, welcome to Lord Charms Tarot, and today's reading is another collective energy. Ayan, so yung title po natin is para po sa mga no contact, ayan, no communication, mga ginosting, o yung mga iniwan o iniwanan o nang iwan, ayan. Para po sa kanila yung reading na to. Ayan, so general po tayo, collective. Ayan, so hindi po, wala po specific na gender, vice versa, yung ating kukunin na collective energy. Ayan, so tingnan po natin kung ano po yung situation, kung ano yung totoong feel nila o yung feelings nila sa inyo, kung ano yung situation nila ngayon. Para dun sa mga no contact, ayan, dun sa mga ginosting. Yan. So, doon po sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do like, subscribe, and click the bell icon for more updates. At doon po sa mga nakasubscribe na dati, ayan, maraming salamat po. Ayan. Doon po sa mga gusto magpa-personal reading, nasa description box, yung link. Ayan, kung saan kayo pwede mag-comment. Ayan. So, nandun po sa description box po, yung link kung saan nyo po ako pwedeng kontakin. Personal reading, private reading, hindi po siya free. Ayan, so may fee po yun. Hindi po siya free. Ayan, doon po sa mga gusto magpa-ritual, aura, o kung ano man dyan, nasa description box din po yung link. Ayan, doon nyo po ako kontakin. So, start na tayo. Para doon sa mga no contact situation, ano yung feeling, yung totoong feelings nila sa inyo ngayon. Bakit na-experience nyo yung walang contact, hindi sila nagpaparamdam sa inyo, o dun sa mga iniwan o nang iwan. Ayan. So, vice versa yung kukunin nating energy ngayon. So, ito po yung situation para dun po sa mga walang usap-usap, walang kibuan, hindi nagkikita, hindi nagbabatian. So, ito po yung inyong situation. Meron akong nakikita dito na 4 na senaryo, okay? So, vice versa ito. Maring ikaw, maring yung person mo, maaring baligtad kayo ng sitwasyon ngayon, okay? So, general po yung kukunin nating energy. Sa situation, ayan, sa nakikita ko dito, no, ito, some of you is a couple, mag-asawa, ganyan, o lovers. Basta something, mayroon na kayong, tag dito, romance na pinagdaanan dati. Kumbaga, magkarelasyon na kayo, mag-asawa, ganyan, mag-lovers, ganon. So, may nababibe kasi ako dito na, some of you parang na lang nagparaya. Yan. Kumbaga, nagparaya doon sa third party. Ayan. Kumbaga, yung pinag-aawayan ninyo is merong third party. Ganyan. So, iba sa inyo nagparaya na talaga. Kaya wala kayong usap-usap. Parang, ang gusto nilang mangyari, ayaw nilang magselos yung partner ninyo. Kahit na gusto nila kayong tawagan, kausapin, makipag-usap sa inyo, o kamustahin ka, ayaw nilang gawin. Kumbaga, talagang as in pinakawalang kanya na. Hindi dahil sa ayaw niya sa'yo, hindi dahil sa hindi kanya mahal. Mahal kanya kung sa mahal. Loyal, honest siya. Pero hindi siya ready sa hindi siya ready sa relationship ninyo. Hindi pa siya ganun ka matured or kaseryoso pagdating sa love life. Okay? So, siya siya yung klase ng tao na parang gusto niya nag-i-enjoy lang muna sa buhay, pero gusto niya magkaroon din ng stable na relationship. Some of you, sabi ko nga, kung mag-asawa kayo, naghiwalay, kumbaga, ikaw, pinaubaya ka niya na kung sino man yung partner mo ngayon. Kung ganun ka rin naman sa kanya, parang pinaubaya mo na rin siya sa iba. So, parang hinayaan nyo na lang na magkaroon kayo ng kanya-kanyang buhay. Hindi dahil sa hindi kanya mahal. Kumbaga, hindi lang talaga siya ready. Some of you, hindi siya ready sa seryosong relasyon.
gano'n. Seryoso naman siya sa'yo, kaso nga lang may naba-vibe kasi ako dito na parang kung sino man sa inyong dalawa ang nagmamadali. Alam mo 'yun, nagmamadali na mangyari yung lahat, tapos siya parang hindi pa siya gano'n ka-seryoso doon. Parang wala pa siya dun sa point na, kailangan na namin mag-settle down. Pero naiisip niya 'yun. Kumbaga iniisip niya din naman 'yun. 'Yun nga lang parang hindi pa siya doon, ready sa gano'ng setup. Yung mag-aano na kayo talaga, hindi pa siya gano'n ka-ready. Ngayon eto yung nakikita ko sa kanya na talagang kaya yung naba-vibe ko na parang sinasabi niya sa sarili niya na, friends pa rin kayo. Kumbaga parang ano na lang, gusto kanyang maging masaya sa iba. Kung hindi ka man niya napasaya, parang gusto niyang mangyari maging masaya ka sa iba. Kung hindi man niya naibigay sa'yo yung gusto mo, gus parang gusto niyang mangyari is yung person mo ngayon, maibigay niya kung ano man yung mga hindi niya naibigay sa'yo. Kumbaga much better, gano'n, compare sa kanya. Parang mas masaya siya na maging masaya ka, gano'n. Kasi hindi niya naibigay sa'yo yun, pero alam niya na deserve mo na maging masaya. Yun yung naba-vibe ko dito. Kaya wala kayong usap-usap, kumbaga sinasarili niya na lang, iniisip niya na lang na gano'n, hindi niya bino-broadcast o hindi niya sinasabi sa'yo. Pero yun yung nilalaman ng isip niya, gano'n. So yun yung naba-vibe ko dito. Hindi dahil sa gaya nga ng sabi ko, hindi dahil sa ayaw niya sa'yo, hindi dahil sa, hindi ka niya mahal, mahal ka niya kung sa mahal. Pero kailangan ka niyang i-let go. Kasi hindi pa siya ready doon sa gusto mo, gano'n. So hindi ko alam kung sino sa inyo, pero some of you yun yung naba-vibe ko dito. Kaya vice versa yung ano natin. Huwag kayong mag-base doon sa gender, ganyan-ganyan, hindi. Do'n kayo sa detail o detalye ng reading kung sino yung tinutukoy niya. So do'n kayo mag-focus. Ayan. Sa challenges, eto kasi yung nakikita ko. Sa ngayon yung iniisip mo na cheater etong person mo, parang hindi yun ang nakikita ko, alam mo yun? Hindi yun yung nakikita ko. Hindi siya cheater sa nakikita ko, hindi siya cheater. Nagiging ganun na lang siya kasi ayaw niya, ay kumbaga ayaw niya munang ang tawag dito, ma-settle down, alam mo yun? Ayaw niyang gano'n. Some of you lang, pero some of you naman kumbaga mag-asawa na kayo, tapos nagkanya-kanya ng buhay, nagkaroon na ng kanya-kanyang partner, pinabayaan niyo na, gano'n, hinayaan niyo na. Pero bago pa nangyari sa inyo 'yun, meron nang nangyari before na 'yun nga parang lokohan, ganyan, pero pinatawad niyo na lang yung isa't isa. Hinayaan niyo na lang na 'yun nga magkanya-kanya, 'yun. So ito naman yung sa iba, okay. Some of you naman yung nakikita ko dito kaya wala kayong contact, dahil doon sa mga paulit-ulit na panloloko nila sa'yo, ganyan. Kumbaga hindi mo man siya nahuhuli o nakikita doon sa mga ginagawa niya. Kumbaga puro ka lang bintang-bintang tapos nagbe-base ka lang sa mga hula-hula ng kung sino-sino, ganyan. Yun yung naging reason kung bakit wala kayong usap-usap. Ngayon, di kayo nag-uusap, di kayo nagkikita. Dahil nga kumbaga, naniniwala ka sa hula. Ayan. So, depende sa pinaniniwalaan mo, okay? Depende sa pinaniniwalaan mong hula. Depende din kung yung manghuhula na nanghula sa'yo, nagsasabi ng totoo sa'yo. Okay? So, may possibility na paniwalaan mo yung sinasabi niya kahit hindi mo siya nakikita. Yung iba naman, sa nakikita ko kasi nagiging over-judgmental. Kumbaga, gina-judge nyo yung person ninyo na may ginagawang kalokohan kahit wala naman. Tapos, sa inyo lang siya nagpo-focus and then ginagawa nyo ng kung ano-anong senaryo o kung ano-anong sitwasyon na nangyayari. Kunyari, isinasabi niyo sa kanya na, o ikaw may nagloloko ka, ganyan, nambababae ka o nanlalalaki ka, mga something ganon, na pinagbibintangan niyo siya. Pero hindi naman niya totally ginagawa. Kumbaga napagod.
Yun yung nakikita ko dito, eh, napagod, nanawa, nagsawa, gano'n. Kaya parang yung tinanggap niya na lang kung ano lahat yung paratang mo sa kanya at saka nag-walk out sa relationship ninyo na walang usap-usap, walang ni kahit na anong explanation. Yun yung nakikita ko dito. Ayan, so sa advice position, eto naman yung iba na nakikita kong senaryo doon sa no contact. Ayan, ang reason, ang punot dulo ng tawag dito, ng dahilan kung bakit hindi kayo nag-uusap dahil naman sa pera. Sa nakikita ko dito sa side na 'to, sa nakikita ko dito parang parang na kayo, nagiging defensive, ganyan. Kasi every time na tumawag sa inyo itong mga person ninyo, kahit na sinong person na involved sa inyo, hindi man ninyo partner ito, partner o hindi partner, kaibigan ninyo, schoolmate o family, ganyan, family member, co-worker, kung sino man na connected kayo dito sa side na 'to. Ayan, so sa nakikita ko dito, kaya kayo hindi nag-uusap about pera. Kasi every time na tatawag sila, pera yung involved. Pera, penging pera, ganito. Yung kumbaga, laging may rason, may dahilan, manghihingi lang pala ng pera. Ganon. So, yun yung nakikita ko dito na kaya kayo nagiging defensive. Parang, yung alam mo yung kada tatawag siya, yung kinakabahan ka kasi, eto na naman siya. Parang pera na naman yung sasabihin. Ganon. So, yun naman yung nakikita ko dito. Meron kasi siyang kung hindi man niya kayo gustong bigyan o ayaw niyo silang bigyan, gano'n. Kasi vice versa 'tong reading natin. So, kung ayaw niyo silang bigyan at ayaw niyo silang bigyan at ayaw nila kayong bigyan, ayan, di ko alam kung sino sa inyo, basta vice versa, ayan, meron siyang ibang pinagkakaabalahan. Ibig ko sabihin, yung income niya o yung kinikita niya, meron siyang ibang pinagbibigyan, gano'n. Kaya ayaw ka niyang bigyan o hindi ka niya nabibigyan, ganyan, o ikaw yung ayaw magbigay sa kanya kasi nga meron kang sinusuportahan na iba. So, sa nakikita ko normal lang naman 'yon. Pero ang hindi normal, kaya kayo ayaw niyo silang makausap, ayan, some of you ayaw niyo silang makausap. Kumbaga kayo, defensive sa sarili ninyo, pinoprotektahan niyo yung sarili ninyo kasi parang iniisip ninyo na, kailangan kong mag-ipon, ganyan, kailangan mong magtabi para sa sarili mo, gano'n. Kaya mas minabuti niyo na lang na 'wag na lang makipag-usap sa kanila kasi sa nakikita ko dito, parang ang iniisip nyo pera-pera lang yung reason, pera-pera lang yung dahilan, gano'n. Parang yun yung nakikita nyong point of view, pera lang yung yung nakikita nyo sa kanila, ganyan. Parang ang tingin nyo sa kanila, mukhang pera, gano'n. Ayun, so yun yung nababibe ko dito. Ayan, some of you naman, eto, LDR, yung reason kung bakit naging kayo, cold sa isa't isa. Yan. So, some of you naman, may nakikita ako dito na kahit na LDR kayo, merong manipulative isa sa inyo. Gusto kayong manipulahin, pasunurin, yung sumunod sa lahat ng gusto. Ganyan. Kumbaga, gusto nitong person, hindi ko alam kung lalaki o babae, basta vice versa yung natin ha, walang specific na gender, basta feminine, masculine, vice versa. So, sa nakikita ko dito, isa sa inyo, gusto manipulahin yung isa sa inyo. Kunyari ikaw, gusto mo siyang manipulahin, yung person mo, and then yung person mo, gusto kanyang manipulahin. Gusto niya yung lagi ka sumusunod sa kanya, ganun. Pero, sa nakikita ko dito, naman kayo balance yung sa inyo, no? Merong give and take, equal yung inyong relationship. Pero sometimes, meron ding tama yung sinasabi yung babae. Kahit na sa anggulo nyo tignan o pag-aralan, may mga tama na sinasabi yung babae. Ganun. Babae ha, babae. Yun, meron ng specific gender. Babae. Kumbaga, okay lang na sumunod kayo sa kanya kasi sa
nakikita ko dito, yung person ninyo kung ikaw ay masculine at meron kang girlfriend o partner na parang, gusto niya ganito yung mangyari sa inyo para sa future ninyo at ayaw niyo naman sundin, nasa sa inyo. Pero sa nakikita ko, meron siyang mga punto o meron siyang mga point of view na totoo or tama, gano'n. So, parang gusto niya lang na maging maayos yung relationship ninyong dalawa. Kaso, ikaw parang hindi yun ang nakikita mo, gano'n. So, vice versa ulit. Isa sa inyo, hindi ko alam kung sino yung hindi gano'n ang nakikita ninyo. Kumbaga parang sa inyo wala kayong nakikitang future and then yung person ninyo may nakikitang future or meron siyang binubuong future ninyo, then kayo naman parang ayaw ninyo yung future na binubuo niya para sa inyong dalawa. So, dun kayo nagkakaroon ng complication dun sa relasyon ninyong dalawa. Kumbaga magkaiba kayo ng point of view. Ang tingin mo ina-under ka niya, pero realidad o reality nito, hindi kanya ina-under. Kumbaga, sinasabi niya lang yon kasi para sa kinabukasan ninyo. Hindi dahil para lang sa sarili niyang intention. Hindi yun ang nakikita ko dito. Kasi, yung nakikita nyo, kumbaga, some of you kasi logic yung pinag-aaralan. Sa ganito, ganyan. Parang pinag-aaralan nyo yung mga partner ninyo. Pero, etong si feminine, kumbaga alam niya na kung saan papunta yung relasyon ninyo. Alam niya na kung ano yung mga dapat gawin, anong unahin, yung fix. Alam mo yung meron yung meron na talagang, tag dito yung, kumbaga naka-arrange na yung mga plano niya na meron naman talagang pupuntahan. Yun. Pero hindi yun ang nakikita ng mga partner ninyo na masculine. Magkaiba. Alam mo yun, magkaiba kayo ng pananaw, magkaiba kayo ng paniniwala. Ganon. So, yung ay naakala nyong ina-under kayo, pero hindi naman niya talaga kayo ina-under. Kumbaga, gusto niya lang mangyari, yung mga binuo niyang, ang tag dito kasi ito, minanifest niya na eh. Kumbaga, ito na talaga yun eh. Yung minanifest niya, nakuha niya na. Ang kaso, hindi kayo parehas ng energy. Alam mo yun? Kumbaga, hinahanapan ka pa niya ng buta, samantalang itong si feminine, hindi. Talagang as in, future na yung iniisip niya. Ganon. Para maging successful yung relationship ninyo. Para sa future nyo din naman yung iniisip niya. Ganon. Pero, etong si masculine, parang marami pa siyang gustong makita. Alam mo yun? Yung parang hinahanapan niya ng butas. Hinahanapan niya ng kung ano ba yung totoo. Pero, kung tutuusin, nasa harapan niya na yung katotohanan, hindi niya pa nakikita. Yun yung nabavibe ko dito. Kaya parang, yun yung reason kung bakit, naghiwalay sila o naghiwalay kayo. Kasi nga, magkaiba kayo ng paniniwala, magkaiba kayo ng pananaw, ganyan. So, yun yung nakikita ko dito. Na yun yung reason kung bakit kayo naghiwalay. Yun. Pero, ganun pa man, na-realize itong person mo na mali siya nung times na wala ka na sa buhay niya, kumbaga lumayo ka na sa kanya, and then meron ka ng ibang partner, dun niya na-realize na maling-mali yung decision na ginawa niya. Maling-mali yung decision na bakit nilayuan ka niya, bakit siya lumayo sa'yo, bakit kayo nagkalayo. Lahat yun, parang tumatak sa isip niya na may kasalanan siya. Na-realize niya na mali siya, ganun. Yun yung nakikita ko dito. Doon niya palang napagtanto sa sarili niya na meron siyang maling decision na talagang pinagsisihan niya. So, sa nabavibe ko dito, meron akong dito yung nabavibe na sinasabi niya sa sarili niya na what if kung hindi ko ginawa to, o what if kung sinunod ko siya, ano yung magiging ano yung outcome nung kalalabasan nung kung sinunod niya itong si feminine. Ayan, so success, lahat mangyayari. Kumbaga yung binuo yung pangarap noon, lahat yun mangyayari. Yun yung nakikita ko dito. Kung parehas kayong magtutulungan, kumbaga parehas kayong yung give and take,
Gano'n. Kumbaga pinapakinggan niyo yung bawat isa. Success yung nakikita ko dito. Kasi maganda yung ano, maganda yung kumbaga yung maganda yung ano ninyong dalawa, Kung pinakinggan kayo. Ang kaso kung hindi kayo pinakinggan, yun ang mahirap. Pero sa nakikita ko dito, may magandang ano talaga, may magandang future. Kaso hindi yon ang nakita niya, gano'n. Yung iba sa inyo, magkaiba talaga kayo ng nakikita. Pero kung tutuusin, may mga ano opportunity, magagandang opportunity or oportunidad na dumating sa buhay ninyo. Kaso nga lang hindi pa nahahawakan or hindi pa nyo nakikita yung dulo, binitawan nyo na. Ganon. Kaya meron yung mga magagandang oportunidad na dumating sa buhay mo na akala mo walang pupuntahan. Pero meron pala. Yun yung nakikita ko dito. Ayan. So, yun lang po. Maraming salamat. Don't forget to like, subscribe, and click the bell icon for more updates. And thank you for watching. See you next vlog. Thank you and bye-bye. God bless.